Hello, good morning. Na-miss ko lang gumawa ng videos, pero hindi na ako mag-upload sa FB ko. Kahit na wala akong gaanong views sa YouTube, pero sige lang. Sharing of my morning na umuulan. Dapat pupunta ako sa kapatid ko kasi mag may gagawin ako na susuhulan niya ako. So, excited naman ako kasi dumating yung asawa niya, brother-in-law ko. Actually, half sister ko, pero hindi ko siya tinuturing na na half, kundi buo talaga. Tapos, ang asawa niya, si Ferrer, na dumating na. Galing siya ng barko niya, cruise ship niya. Ang pangalan, MS Bellissima. Hindi siya nakabalik dun sa una niya kasi nagkaroon siya ng hypokalemia. Parang gusto ko lang i-share itong case na to kasi sa kwentuhan namin kagabi, light na kwentuhan, itanong ko kung nag-appear sa kanya nung nag-medical siya yung tungkol doon. Sabi niya, wala pala yun. Sabi niya, hindi nag-appear na may history siya ng ganun. Sabi ko, oh, talaga? Sabi niya, oo. Parang lang pala yun. Strategy lang pala yun ng mga medical center din. Pagka tumataas ang posisyon mo, parang ginagawan kanila ng mga ganong case na hindi naman. So, nakarelate ako sa nangyari din sa dalawang shipping line ko. Na may sakit daw ako sa puso na after that pag OFW naman ako for 3 years. Tapos, yung sa una naman, na kunwari tumaas ang BP ko, ni-refer ako sa mga doktor doon sa UST. Mahal lang mga bayad, guys. Sa totoo lang. Tapos, sasabihan ka lang na siguro tumaas ang BP mo, ma'am, hindi mo na siguro sa kakabilang siguro ng pera mo, sa kita mo sa barko. Yung mga ganun after my 5 contract sa sa Disney. So, ganun, naalala ko yung mga ganong bagay. Kaya, sa mga seafarer, ingat-ingat din sa medical, At saka, be humble lang lagi. Yung isipin nyo na para bang nakaapak lagi ang isa yung paa sa lupa. Huwag magmayabang. Kasi, ganun ang mga, ng mga, style na maranasan mo. Medical lagi ang iyong kalaban palagi. So, lagi dapat natutunan ko na yung mga na yan, na once magkaroon ka lang ng konting problema dyan, talagang anuhin kanila. So, natuwa ako na nakarecover yung bayaw ko. Malaking barko na naman daw ang sampahan niya. Yan. Tapos, kasama sila sa agency, sa shipping line, yung nag-schoolboy na nakitira sa kapatid ko, na hindi naman kapatid ko ang naggastos ng pag-aaral niya o hindi naman siya nagbibigay ng ng allowance, kundi yung libre lang siya sa pagkain kasi tumutulong-tulong siya at saka sa tirahan. So, malaking bagay rin yun. Nakaalala rin siya. Congrats din pala, Toto Dennis. Payari na yung bahay niya. Pinag-pray ko siya. Pinag-pray ko siya nung umalis na siya dito. Nakagraduate na siya ng 4 years. Sabi ko, matutupad talaga yun. Kasi parang ako yung nilang dalawa, nilulook up nung araw. Yung bayaw ko dito tumira sa bahay. Ito, pangatlong kwarto ng bahay ko. Sa gitna sila. Yung kwarto ng nung una kong anak. Yun. Doon sila ng half sister ko. Doon pinanganak yung yung pamangkin kong panganay na grade 12 na yun, senior high. Tapos, parang umasa din sila sa akin, sa support ko, sa pagkain, sa tirahan, sa kuryente, yung mga ganong bagay. Tapos yung kapatid ko na half-sister ko na yun, pinaaral ko ng 2 years. Nakaklase niya yung asawa niya.
So, gano'n. Hindi naman sa panunumbat, kinukuwento ko lang. Ako yung nilo-look up niya dati na makapag-barko siya na nag-share din ako na sa mga ano niya, gastusin niya sa ano. Sa totoo lang nagkaroon kami ng mga ano rin yan, mga hidwaan. Pero okay na kami ngayon. Okay naman kasi nakatulong din naman na siya sa anak ko at saka sa nanay ko nung nagkasakit ng padalas siya. Tsaka never naman siya naging tambay nung nandito siya. Kunwari nagpapagaling siya sa hypokalemia niya. Naging ano siya, naging siya yung nag-manage ng ano, ng chicken house dito sa amin na ano, nag-boom. Tapos nag-ano lang siya, nag-leave lang siya kasi inaasikaso niya yung mga papel niya. Alam mo, hindi na siya binigyan ng balik. Pero matagal din, siguro naka 3 years din siya doon. Malaki rin ang araw niya eh, yung sweldo niya araw-araw. Kaya magaling din yung aking ano, bayaw. Kasi matalino din naman siya. At saka nakatapos naman siya din na lahat silang magkapatid. 3 silang seaman. Naku, pinakita ko yung daliri ko sa mga ano ko to, mga hirap nagagapas sa palay noon, gumagawa ng pagkaing baboy. Yun guys, kaya natuwa ako na naka-recover siya, nasa bakasyon siya ngayon. Tapos sharing naman yung kapatid ko, yung half sister ko. Sharing naman siya kay nanay. Lagi siyang nakaalala kay nanay. Nagpapadala ng pagkain, pera kasi nga si nanay na stroke. Pero in fairness naman, kahit na stroke ang nanay ko, hindi naman miserable ang look niya. Hindi ngiwi ang bibig, maayos magsalita. Yun lang, masyado lang pabebe. So, ano, nakaka-survive naman. Tapos itong umaga, sana pupunta nga ako doon kasi tutulungan ko siya. May gagawin ako doon. Kung ano man sa loob ng bahay nila, nandoon din yung kanyang biyana na nag-for good na galing Saudi, na binigyan ako ng maraming damit na magaganda. Yun. Excited ako at saka may free wifi naman doon. May wifi sila. Pero yung bahay nila dito sa aming sityo, ipapaayos nila ulit. Babalik sila dito. Natutuwa ako na naka-survive yung aking ano, yung bayaw ko. Sana tuloy-tuloy na yan kasi pinipray ko yan eh. Isa siya sa mga intention ko sa Divine Mercy na sinulat ko na nakabarko muli siya. Yun guys, sinishare ko lang. Marami akong natupad na intention. Lima lahat ang natupad kong intention sa Divine Mercy. Kaya grateful talaga rin ako. Ipagpapasalamat ko. Alam nyo, isa sa mga ano, bucket list ko, yung makapunta ako sa ano, sa Poland muli. Dati nakarating na ako doon sa Chichin, sa Gdynia. Nag-surely pa nga ako doon eh. Sabi ko kung noon na ipagtanong ko na sana kung nalaman ko na taga doon pala si Sister Faustina na pinakitaan ni Divine Mercy. Yun talaga. Marami na akong mga ano dapat na siguro kahit pa paano nagtanong-tanong ako sa mga tao na kung saan matagpuan yung kanyang ano, yung remains niya na hindi naaagnas, yung mga ganun ba. Kasi siya yung naging instrument na nagkaroon ng Divine Mercy. Si Lord Jesus nagpakilala sa kanya na siya si Divine Mercy, na ipag-paint siya na yung blood and water which God's forth for soul, yung mga best prayers na dapat sasabihin in case of crisis, yung mga ganon na magpapatibay sa'yo, yung maging strong ka, na hindi ka maging despondent, yung mga ganon. Ang ganda ng diary ni Sister Faustina. Guys, halo-halo na yung aking content. Pero yun lang kasi umuulan dito, wala akong maisip na i-content. Yun, parang nalala ko lang yung mga ano ko bang mga hinihiling ko na natupad. Yung anak ko nakatapos na regular din sa trabaho, yung pangalawang anak ko. Tapos yung kapatid ko na extend ang buhay. Siya talaga ang dahilan kung bakit napag-join ako dyan. Nagpunta kami ng Sibaguan kasi may gangrene diabetes siya. Putol yung mga daliri yung iba, na mamamatay na raw siya. Sumugod kami doon. Nabuhay pa rin ang kuya ko. That was 2018.
18. Oh, ang haba na extension ng buhay niya. Nagpunta kami ng Sigbagwan sa Roas. Bumili ako ng panyo ng Divine Mercy. Papabliss ko. Nakilala ko yung leader ng Divine Mercy dito sa bahay namin. Sabi, join ka sa amin. Yun, nag-join ako. Una kong sinulat yung kuya ko na na-extend ang buhay niya. Ngayon buhay na buhay pa ang kuya ko. Pangalawa, yung pamangkin ko na nagpunta ng Hong Kong. High school graduate lang guys. Sana makatapos siya ng kontrata. Sinulat ko rin. Ang pangatlo ang anak ko makatapos. Pangalawang anak ko makatapos ang 4 years natupad. At sabi ko, makatrabaho, ma-regular natupad din. Tapos ang pang-apat, yung bayaw ko na to, na makasampa muli sa barko. Ang panglima, yung pamangkin ko rin sa katawan na nagkaroon siya ng scars sa kanyang lungs. Hindi siya natanggap sa tourist visa niya na requested ng hinanap na sponsor ng kapatid niyang nandoon na hindi siya na ano dahil sa medical niya. Nakailang agency siya mag-process pero nakikita talaga sa medical. Ngayon nakaalis na siya pero hindi dun sa kapatid niya. Sariling apply niya. Sinulat ko rin ang pangalan niya. Hanggang ngayon guys, pag nag-a-attend ako ng devotion prayer namin, binabanggit pa rin nila, parang gusto ko nang sabihin na wag yun nang banggitin, natupad na lahat yan. So grateful ako. Pero hinahayaan ko. Tapos yung iba naman, nagpa-consuelo na ako na nagbigay ako ng pangmerienda, ako gumawa, bumili ako, yung mga ganun. Pero yung sa anak ko, wala pa, hindi ko pa siya nahingian at saka itong sa bayaw ko at saka itong bagong alis. Pero sa pamangkin ko sa Hong Kong, nagbigay si mamaya sa akin ng binili kong hamburger, pinamerienda ko at saka dun sa kuya ko. Ayan guys, ang aking ako na lang ang sa kuya ko nag-offer kasi siyang una-una pero hiningian ko ang kuya ko by that time wala daw siya pero sige lang ipo-fulfilled ko lahat yan pa, salamat ko talaga sa prayer warrior kumbaga. Yun lang guys ang aking ma-share for today. Isi-share ko ito sa aking YouTube. Ayan ang bahay ko pala, hindi naman mag-aara ang bahay ko. Na-miss ko tong kwarto na to, pangatlong kwarto. Yung anak ko nasa Iloilo na sila, regular na siya sa trabaho niya. Dala niya na yung apo kong dati kong kinakalinga nung grade 1, grade 2. Doon na siya ngayon bilang grade 3. Ito, yun, may gustong tumira dito pero ewan ko lang, sana hindi kasi ayoko naman na bababuyin yung mga loob ng bahay ko. Yun lang guys, good morning. Sharing lang ng aking mga gustong i-share na may matutunan ka naman. Ayan. Umuulan pa rin sa labas eh. Enjoy my videos naman.